Napakasilabol talaga ito sa amin yung butterscotch candy na ito mga palangga kahit po sa mga delivery po namin at sa mga groceries, lalo na po sa mga paaralan. Kaya ibabahagi ko po sa inyo ngayon yung aming recipe ng aming butterscotch na 3 kilo po yung gagawin natin. Step by step po natin itong ituturo mga palangga para po talagang masundan po ninyo at kayo'y makagawa na din dito. Kaya to this video ay gagawa po tayo ng 3 kilo na harina at kalahating kilo po na harina para po kung kayo gagawa lang dito ng kaunti lang. Kaya simulan na po natin. So dito, dalawang sizes po yung aming tray pero ang gagamitin natin ngayon, yung 11 by 15 by 1 po yung gagamitin natin para medyo manipis lang po para hindi lang masyadong makapal. Banyahan lang natin ito ng shortening at lagyan po natin ng parchment paper. Sa aking recipe na ito na 3 kilo na harina ay makagawa po ako dito ng 6 na tray. Kaya ito po yung ating mga ingredients para po sa ating 3 kilo na harina. Kailangan natin dito ng 12 na piraso ng large na itlog. Ganito lang po ako mga palangga maglagay ng itlog pag hindi ako sigurado na bago po yung itlog natin. Pero pag sigurado po ako na bago po yung itlog natin ay diretso ko na po ito nilagay po sa ating mixing bowl. At hindi po ako dito gagamit ng asin na iodized kasi ito po yung rock salt talaga na kasanayan ko po para sa ating butterscotch. Meron po tayo ditong 40 grams ng ating rock salt plus 1 cup ng ating tubig. Tunawin lang po talaga natin yung ating asin bago po natin dito ilagay sa ating mixing bowl. At yung ating asukal, 2,750 grams or 2 kilo at 3/4. At kailangan natin dito ng 6 na lata ng condensed milk. 390 grams po yung timbang ng ating isang lata ng condensed milk. Mga palangga, baka sabihin nyo po na baka ang tamis lang. Ito po yung tama mga palangga para po matagal mapanis po yung ating butterscotch candy. Pwede naman kayong magbawas ng ating asukal dito pero ito po yung pang matagalan po natin na matagal po yung shelf life niya. At gagamit lang po ako dito ng 3 bar ng buttercup. Mabango at mura lang po yung ating buttercup. At tunawin lang po natin ito. At habang naghihintay po tayong matunaw yung ating buttercup, maglagay na po tayo dito ng 80 grams ng ating baking powder. Calumet brand po dapat yung gamitin natin dito mga palangga. Tinakpan ko lang muna habang nagpapalamig po tayo ng ating melted buttercup. Dapat ay medyo malamig na ito bago po natin dito ilagay sa ating mixing bowl para hindi po maluto yung ating itlog. At haluin lang po natin ito. Tunawin lang po natin yung ating asukal bago po tayo maglagay ng ating harina. Kailangan yung harina natin dito mga palangga ay salain lang po natin para wala pong mga bilog-bilog, para hindi po tayo dito mahirapan sa pagpino, para wala po tayong mga maraming lumps sa ating mixture. Kung magtatanong kayo mga palangga kung pwede ba dito na gamitin yung all-purpose flour po natin, pwede naman mga palangga, pero mas iba talaga yung ating cake flour. Mas better talaga yung cake flour dito gagamitin. At haluin lang po natin ito hanggang sa mag-well combine. At pagkatapos ay hatiin ko na po ito sa 6 na tray. At para magpantay talaga yung timbang bawat tray po natin ay gumamit lang po ako dito ng timbangan. Yung plastic na sinuot ko ay nilagyan ko lang yan ng mantika para po hindi dumikit yung ating mixture, para po mapadali natin yung pagpalapad, pagpapantay po natin dito sa ating butterscotch mixture. At pagkatapos nito mga palangga ay pwede na talaga natin itong isa lang agad ha. Ito po yung ating baking time sa ating video screen. Paglulutuin po ninyo ito sa inyong gas oven. Pwede ditong sa ilalim muna, pagkatapos ay lipat sa itaas at pwede na ding diretso na sa itaas mga palangga. Bake natin ito sa may 180 degrees Celsius sa loob ng 35 minutos hanggang sa ito'y mag-golden brown. At habang hinihintay po natin yung maluto, dito na po tayo sa ating maliit lang na recipe. 500 grams lang po ito ating harina. Same process lang din ito mga palangga. Ganon din yung kalahating bar natin na buttercup ay tunawin lang po natin. Kailangan po natin dito ng 2 piraso ng large na itlog, yung ating 450 grams ng ating asukal, 1 can ng ating condensed milk, at 10 grams ng ating rock salt, plus 1/4 cup ng ating tubig. Tunawin lang po natin itong ating asin bago po natin dito ilagay sa ating mixture. At 20 grams ng ating baking powder. At pagka medyo lumamig na yung ating buttercup, ay ilagay na po natin dito. At pagkatapos ay tunawin lang po natin yung ating asukal bago po tayo dito maglagay ng ating harina. Ganon din mga palangga ay kailangan po nasalain po natin yung ating harina. Ito mga palangga ay lulutuin natin ito sa ating electric oven para may ideya din kayo. Paglulutuin ninyo sa inyong electric oven, ito po yung ating baking time sa ating video screen. Ito na mga palangga yung ating 6 na tray na niluto po natin sa ating gas oven. Pag lumamig na ay pwede na po natin itong hiwain. Hiniwa ko lang po ito mga palangga ng 4 by 17.
Ang bentahan po namin dito sa isang piraso ay 5 piso. Sa wholesale price naman po ay 12 pieces is 45 pesos po yung bigay po namin. At gumamit lang po tayo dito ng parchment paper at pwede ding colored silupin mga palangga. Pero kailangan po ay yung colored silupin po natin ay wala pong amoy. Kailangan po ay wala pong amoy mga palangga para po hindi dumikit sa ating butterscotch. Kailangan pag bumili kayo ng colored silupin ay piliin nyo talaga yung walang amoy na colored silupin. Kadalasan talaga yung ginagamit namin yung parchment paper. Minsan yung may mga kulay din na parchment paper. Kung walang parchment paper na mga kulay ay ito na lang pong ginamit namin yung colored silupin. Pero kailangan po ay walang amoy. Ito po yung 12 pieces na 45 pesos po yung bigayan namin. Ayan po, isilyo po natin ito. At ito naman yung maliit natin na recipe na niluto po natin sa ating electric oven. Sana mga palangga ay wag po ninyo itong palalampasin, itong ating recipe na ito. Malaki pong tulong po talaga ito sa atin. Sana may natutunan, sana nagustuhan po ninyong ating video for today. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday. Maraming salamat at bye-bye.